What are the duties and responsibilities of a pollution control officer? Ano ang mga responsibilidad, mga gawain ng isang pollution control officer? Madalas na tanong po 'yan. At madami po ba yung mga duties and responsibilities na 'yan? Sa atin pong pagbabasehan ngayong umaga dito po sa Dow 2014-02. Let me show it to you on the screen. Dow 2014-02 entitled Revised Guidelines for Pollution Control Officer Accreditation. Pupunta po tayo dito sa Section 10. Sa Section 10 of this department order talks about the legal duties and responsibilities of accredited PCOs. Number one po sa duty and responsibility ng isang PCO. Sabi dito, I read and I quote, together with the managing head, ensure compliance with the requirements of PD 1586, RA 6969, RA 8749, RA 9003, RA 9275, their respective implementing rules and regulations, IRRs, and other pertinent rules and regulations. So ang isang PCO po, kailangan masiguro po na ang kanyang kumpanya nagko-comply sa environmental laws, regulations. Ang Presidential Decree 1586, ito po ang tinatawag na Philippine Environmental Impact Statement System. At dyan sa batas na yan, na nare-regulate ang lahat ng mga proposed or existing project to make sure na hindi makakaapekto ang project sa environment. Kaya naman ang mga pollution control officer o ang mga tinatawag natin na project proponent ay kailangang mag-secure ng environmental compliance certificate or certificate of non-coverage. Kaya ang isang PCO, ang una mong sisiguruhin na dapat merong compliance sa PD 1586, itong pagkuha ng either an environmental compliance certificate or certificate of non-coverage. Ang mga certification na yan, hindi naman yan permit, pero naglalaman yan ng mga conditions, mga commitments, mga inilagay ng mga provision para masiguro na during construction, during operation, even during abandonment ng project, eh nagko-comply pa rin sa requirement ng PD 1586 at masigurong hindi makakaapekto sa environment. Isa pa sa sinabi doon na batas ay ito pong tinatawag na RA 6969. So ang isang PCO kailangan mong mag-comply, I mean ang company siguruhin mo na nagko-comply sa proper management ng hazardous waste, proper management ng mga chemicals. So sa ating mga facilities, meron tayong mga hazardous waste na pwedeng ma-generate galing sa mga ginagamit din nating chemicals or yung ating mga materials na merong component o merong characteristic na corrosive, ignitable, toxic, reactive, na pagka ito ay na-generate natin sa ating facility, we must comply with the proper storage, proper treatment, and disposal. Isa pa sa kailangan masiguro na nagko-comply ang company sa batas na RA 8749. Ito ang ating mga air pollution source installation, yung ating mga generator set, yung ating mga boiler, ating mga furnace, mga fuel storage tank, ay may roong
karampatang permit for its operation and maintenance galing sa DNR EMB. So ang sinasabi sa number one duty ay kailangan siguruhin mo na nagko-comply sa mga provision ng batas na yan. Among many, yung mga permits. Kaya kanina sa RA 6969 na kailangan registered ka din as a hazardous waste generator. So kapag naman meron kang mga ino-operate ng mga generator set, boiler, etc., kailangan merong permit to operate from DNR EMB Regional Office. At ikaw ang magsisiguro nito na nakakuha ka ng permit to operate at valid ito hanggang ino-operate or mini-maintain natin ang ating mga air pollution source installation. Meron pa tayo yung ating RA 9003 tungkol sa proper management of our solid waste. Yung mga discarded material natin na pwedeng recyclable, compostable, or some are residual, talagang kailangan ng itapon. So they are properly stored, they are temporarily stored uh, before the collection. So meron tayong kadalasang mga practices like sorting, segregation, ang iba recycling sa ating mga materials recovery facility at yung ating mga residual waste ang kinokolekta papunta patapon sa sanitary landfill. So you can ensure na nagko-comply tayo sa RA 9003. Maglagay tayo ng materials recovery facility or storage area for our solid waste. At ang panghuli, itong sinasabi na kailangan siguruhin mo na nagko-comply sa Republic Act 9275 ang ating company. There's provision na nakapaloob sa Section 14 ng RA 9275 na kailangan meron kang wastewater discharge permit. Yung permit na ito, ang ating legal authorization to discharge wastewater within the prescribed limit. Ang discharge permit na yan, isang paraan para syempre regulate yung ating mga activities. Kung wala kasing discharge permit, edi free ka na mag-discharge ng tubig sa ating water bodies. Pero dyan sa discharge permit, it specifies the quantity and the quality of the wastewater. Hindi pwedeng yung tubig nito ay madumi, itatapon mo palibasa may discharge permit. Kailangan kumuha ng discharge permit ang mga owner, operator sa DENR Environmental Management Bureau Regional Office para sa legal na authorization to discharge wastewater to the environment. So as a PCO, you have the duty to ensure the requirements of major environmental laws are complied with, are met. Kailangan nakikipag-coordinate ka sa inyong managing head na Sir, ma'am, ito ang kailangan natin na mga permits in compliance with the Philippine Major Environmental Laws and its implementing rules and regulation. Kailangan mong isama ang inyong managing head to inform him or her sa mga requirements ng mga batas at ikaw lang talaga ang nagpa-facilitate nito. So yung budget allocation na kailangan para sa pag-comply, whether sa pag-secure ng permit, kung ano mang mga monitoring activities na gagawin, kailangan mo makakuha ng support from your managing head. Kaya sa unang duty and responsibility ng isang pollution control officer, together with the managing head, ensure compliance with PD 1586, RA 6969, RA 8749, RA 9003, and RA 9275. So kayong dalawa, the managing head and the PCO are both responsible in ensuring compliance to environmental laws, regulations, and standards. Nagkataon lang na yan yung duty
na ibinibigay sa iyo ng Regional Director ng Environmental Management Bureau Regional Office nung ikaw ay na-approve ng iyong accreditation as PCO. So, yun lamang at tingnan natin yung mga susunod pang mga duties and responsibilities ng PCO. Meron tayong actually 21 duties. So, number one duty pa lang ito. Marami pa tayong pag-uusapan. Please, do not miss yung iba pang mga duties ng PCO at pag-aralan natin po ito. Thank you very much everyone for time listening and I hope you have learned something. Thank you very much and God bless us all.